Nangyari? Kumusta po yung presyo ng gamot? Mura? Napakamahal po ng pangunahing bilihin ngayon. Ako si Sara Duterte. Lalo na po ang pagkain. Totoo, hindi. Hindi na po kayang abutin ng kinikita po ng ating karaniwang manggagawa. Masyado na pong mataas ang presyo ng bilihin, samantalang ang kinikita po ay talagang halos hindi na umabot. Tama o hindi? Kumusta po ang presyo ng kuryente dito sa Quezon City? Ano po? Hindi po ba ninyo alam na nakalagay po sa batas na ginawa ng Kongreso kung ano ang pangunahing layunin ng batas sa kuryente? Alam niyo po ba? Baka hindi po niyo alam. Itong batas na ginawa ng Kongreso, 24 na taon nang nakararaan, nakasulat po letra por letra, idulot ninyo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng Pilipino sa abot kayang halaga. Yun po ang nakasulat. Bakit po baligtad ang nangyari? Ngayon po, ang singil ng kuryente ang pinakamataas na po sa buong Asya. Kaya po lalong humirap ang ating buhay. Wala na pong gustong mamuhunan dito. Wala nang gustong magtayo ng negosyo, ng pabrika. Kapag sana naging murang kuryente, lahat po ay magninegosyo dito. Dadami, makakalikha tayo ng maraming trabaho, dagdag kita po sa mga Pilipino. Ito po ang dapat na mangyari. Kaya po ang ginagawa ngayon ng mga kandidato, puwera po ang PDP laban, nagbibigay po ng ayuda, hindi ba? Alam po ba ninyo kung ilang klase ang ayuda na binibigay ngayon? Baka hindi po nyo alam. 5 klase ang ayuda. Merong 4-piece, merong MAIP, merong AX, merong tubad, merong ano ba? Taka. Kayo po ba ay nabibigyan lahat? Taas ang kamay ang hindi nabibigyan. Bakit napakarami naman yung hindi nabibigyan? Dapat po kasi ang nabibigyan ng ayuda hindi bababa sa 27 million na mahirap na Pilipino. Alam niyo ba yun? Hindi dapat bumaba sa 27 million na mahirap na Pilipino ang dapat makinabang sa mga ayuda. Alam niyo kung magkano lahat yun pag sinuma natin? 194 billion pesos. O ibig sabihin, ang daming nagtaas ng kamay, hindi pala lahat nabibigyan. Palagi ko, pinipili lang ang nabibigyan. Yung kakilala, yung kaalyado. Yung mga leaders politiko sino? Ibig nyo sabihin, wala? Wala man sa inyo? Eh, saan napupunta po yun? 194 billion. Eh, yung iba po, halimbawa yung AX, 3,000 pesos yun. Dapat pagka binigay sa inyo, 3,000, hindi 1,000, hindi 500 pesos. Saan napupunta ngayon yung 194 billion pesos? Tama kayo. Nakukurap po yung pera ng bayan. Eh sabi ko nga, nag-uusap-usap po kami magkakasama sa PDP laban. Ang sabi ko sa kanila, pag nanalo tayong lahat, ganito ang gagawin natin. Kailangan walang lamangan, lahat mabibigyan. Kung 27 million na mahirap na Pilipino, dapat ibigay lahat doon. Tama! Tama o hindi? Tama! O ganito po ang gagawin namin. Pumayag lahat po yung kasama ko eh. Kapag yung hindi namin kasama ay hindi pumayag, di makipagdebate sila sa amin. Kung may maganda silang ideya, okay na. Ngayon, kung wala silang mas magandang maisip,
pumayag sila sa amin. Ganito po ang gusto natin gawin. Para lang lahat mabigyan. Lahat po ng kumukonsumo ng kuryente, 2,000 pababa. Ililibre po natin lahat yan. Pwede po natin gawin yun sapagkat kapag nilibre natin ang lahat ng kumukonsumo ng kuryente, 2,000 pababa, ang bilang ng ating mabibiyayaan, 27 million na mahirap na Pilipino. Tama. Oy, wala pang corruption doon. Bakit? Dire-diretso nga sa inyo eh. Wala pang magpapapogi. Akala mo kasi galing sa kanila yung pera. Hindi naman, pera naman ninyo yung binabalik sa inyo. Ang totoo nga, kung halimbawa, mangilan-ilan sa inyo nabigyan, kunin nyo, pera mo yun. Pero wag kang magpapasalamat sapagkat ibinalik lang niya yung pera mo. Dapat ka, bigyan pa niya ng interest yun. More. Ganito po ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Alam po ninyo kung ilan ang nagsabi na mahirap na Pilipino, nagsabi nakakaramdam po sila ng gutom. Sa ngayon, base sa survey, 27% ang nagsabi. Napakahirap po, napakataas na porsyento po. Sino sa inyo ang papayag? Makikita niyo yung anak ninyo gustong kumain, walang makain. Papayag ba kayo? Matatanggap niyo ba yun? Kaya niyo bang isipin niyo? Baka maiyak ka na lang. Pero sinabi ng 27 million, 27%. Ilan po yun? Halos 37 million na Pilipino yun, pag kinuwenta mo. Ang totoo niya, kahit 1% lang ang magsasabing nagugutom siya at hindi makakain pero gusto niya kumain. Maaawa ka din doon. Pero bakit hindi ginagawa ng paraan ito? Bakit hindi ito ang unahin? Bakit ang inuuna ang pamumulitika sa ating bansa? Tingnan po ninyo ang ginawa nila. In-impeach nila ang Vice President. Isipin po ninyo, kayo po ba gusto ninyong matanggal ang Vice President? Ang hina na sagot, parang iba eh. Parang iba yung nag-aalangan eh. Gusto nyo bang matanggal ang Vice President? Talagang hindi dapat matanggal ang Vice President. Alam nyo kung bakit? Wala naman siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Nung siya ay usisain, nung yung pondo raw niya, yung confidential funds, ay inuusisa ng Kongreso, ang sabi ko po sa mga kasama ko, bakit po? Bakit tayo ngayon ang nag-uusisa ng pagkakagasta ng pondo ng isang opisina? Trabaho ba natin ito bilang miyembro ng House of Representatives? Wala pong makasagot. Wala pong makasagot sapagkat hindi namin trabaho ang mag-audit. Isa lamang pong opisina ang tinakdaan ng saligang batas na mayroong karapatan at mandato na usisain ang pagkakagasta ng pera ng bayan. Ito po yung Commission on Audit. Tinanong ko yung Commission on Audit, bakit naman kayo isinorender ninyo ang inyong tungkulin at binigay ninyo sa Kongreso? Ano bang nakain ninyo? Ba't nyo ginawa yan? Kasi po sinabi na po kami ng inyong mga leaders. Sinumpi na ka lang? Bakit hindi ka tumutol? Bakit hindi mo sinabi sa speaker namin na mali ang ginagawa ng aming mga committees? Bakit hindi ka pumunta sa korte para sabihin sa kanila, Mr. Court, mali na po yung ginagawa nila. Trabaho po namin kinukuha po ng House of Representatives. Dapat po kanya-kanyang trabaho. Ang problema po, lahat na po ngayon ay hindi na ginaganap sa pamamagitan ng ating mga tuntunin. Wala na po talaga. Wala nang rule of law. Wala nang due process. Isipin po ninyo, ilan po ba kung opisina ng gobyerno ngayon ang merong confidential funds? Sabi ng COA,
ginagawa 400 mahigit. 400 offices of government. Bakit po isang opisina lang inuusig natin? Bakit isang opisina lang ang sinusuri natin? Bakit isang opisina lang ang ino-audit nyo kung talagang kayo ay kung talagang katungkulan nyo mag-audit? Bakit hindi natin tawagin lahat ng mahigit na 400 offices? Ayaw po nilang magsalita. Ayaw nilang sumunod. Wala silang maisagot. Wala silang may katwiran. Kaya ang ginagawa na lang po nila kapag ako po ang nagsasalita, nangaaway na lang sila. Agaw pa na kopya! Ayaw! Pati hopya na ginagain ko, agawin na lang nila. Kopya! Pati po yung mic na ginagamit ko, papatayin nila para hindi ako magpagsalita. Pero sabi ko sa kanila, o sige, nagalit po silang lahat sa akin. Ayaw ko sumama sa Quadcom. Paano ako sasama sa Quadcom? Ang indireksyon po nila ay hindi naman gagawa ng batas. Lahat po ng pag-meeting, lahat ng pag-hearing sa House of Representatives, gagawin mo lamang alang-alang sa paggawa ng batas. Yun po ang tuntunin, wala ng iba. Hindi naman sila gagawa ng batas. Ang gagawin nila, uusigin nila yung dating Pangulo. O sabi ko sa kanila, anong gagawin yung batas? Marami kaming gagawin batas. Ano nga ang gagawin yung batas? Tinawag nyo lahat ang mga tao na kalaban ng dating Pangulo para usigin ninyo siya, para i-prosecute nyo, para i-persecute ninyo. Ito po nangyari September 2024. Wala kayong gagawin batas. Ang gagawin ninyo, uusigin ninyo ang dating Pangulo. Sinabi ko rin po sa kanila, September 2024, hindi kayo gagawa ng batas sa inyong ginagawang pagsusuri ng confidential funds. You will only impeach the Vice President. Nangyari po lahat ang sinasabi ko. Dalawang klase lamang po ang grupo ng kandidatong mga senador na haharap sa inyo sa ayon sa gusto. Ang kampo ng PDP laban at ang kampo ng walang laban. Nagkakaintindihan po tayo. Dalawang klase lamang po. Ang mga kasapi sa PDP laban at yung kasapi sa walang laban. Yung kasapi sa walang laban, ang gusto nila matanggal ang Vice President. Iboboto niyo ba sila? Hindi! Yung kasabi sa walang laban, ang gusto nila manatili ng nakakulong ang Pangulong Duterte. Gusto niyo ba yun? Hindi! Yung kasabi sa walang laban, hindi nila titingnan kung anong gagawin sa kabuhayan ng ating bansa. Iboboto niyo ba yun? Ang PDP laban lamang po ang gagawa ng maraming bagay para ituwid ang maraming mali na nangyayari sa ating bansa. Ang PDP laban lamang po ang pipigil para hindi matanggal ang Vice President. Ang PDP laban lamang po ang gagawa ng kaparaanan para makabalik sa lalong madaling panahon ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano ngayon ang pipiliin ninyo? Yung walang laban o PDP laban? Pero kailangan magkaintindihan po tayo. Gusto ko po salitaang matino. Parang salitang sabungero. Gamitin ko na po yun. Ayaw ko po na i-promote ang sabong sapagkat hindi po ako sabungero. Pero mayroong isang mabuting katangian ng sabungero kaya ko lamang po sinasabi sa inyo. Meron siyang ugali na dapat ito ang taglayin ng isang kandidato na gustong magsilbi sa inyo. Merong isang salita. Pag sinabi niyang 20 pesos per kilo, dapat ginagawa eh. Pag sinabi nilang magtatayo ako ng pabahay, 1 million na pabahay sa loob ng isang taon. May nangyari ba? Nagtayo ako kanya ng 5,000
control. Bumaha ang Metro Manila. Bumaha ang Batangas, bumaha ang Laguna, bumaha ang buong Bicol Region. Nasaan ang 5,000? Flood control. Ang sabungero po walang salitaan. Ang sabungero po walang kontrata. Ang sabungero po, senyasan lang sila. Tama o hindi? Kahit magkakalayo sila, kagaya nito, gaganon lang po yung sabungero. Gaganon. Gaganon. Hindi mo ka nakasenyas sa sabungan, pero senyas lang nagkakaintindihan sila. Senyas lang, hindi tatalikod sa pinag-usapan. Senyas pala. Pero dito, batas na nga hindi natutupad. Nakasulat na nga sa batas, hindi pa natutupad. Kaya po ngayon, ang pakiusap ko sa inyo, salitaan na parang sa bungero. Kailangan po manalo ang PDP laban sa kadahilanan na aking inilahat sa inyo ngayong gabi. Umaasa po ba kami na inyong tatangkiligin ang PDP laban? Yes! Para po makabalik kami sa lugar na ito. Babalik kami sa lugar na ito. Ngunit sana po, pagbabalik namin, lahat kami na nagsalita ngayon, ganap na senador na ng ating bansa. Salamat po sa inyong lahat. Wala kaming may babayad sa inyo, wala kaming dalang ayuda. Ayan na, mag-relive. Uutangin muna namin sa inyo. Salamat po, salamat. Mag-relive. Babayaran namin sa inyo ng tapat na paglilingkod. Shoutout po sa lahat ng mga... At dahil inutang lang namin sa inyo, dadagdagan pa po namin ng interes. Mas matinding paglilingkod pa ang gagawin namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Numero 38, Attorney Rodante Marcoleta. Quezon City, iba magpasabog ang rally ni Bong Suntay. Dahil ngayong gabi, because of talagang dahil ramdam na natin ang galit at hagupit na ginawa kay Tatay Digong. Nandito po ngayon ang mag-inang si Hanilet Avancenia at si Veronica Kitty Duterte. Duterte! 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 Magandang gabi ho sa inyo lahat. Kumusta ho kayo? Dapat yung anak ko lang magsasalita Sabi ko, ano pa gusto niyo marinig niyo? Gusto niyo marinig yung lahat ng sakit sa dibdib? Yung anak ko, baby pa sa